Ang ating mga katawan ay binubuo ng trilyong maliliit na bahagi na tinatawag na cells. Isipin ang mga cells na parang mga ladrilyo ng isang bahay. Mahalaga ang bawat ladrilyo para tumibay ang bahay. Ang cells ang pinakamaliit na buhay na unit sa ating mga katawan, at mayroon silang mahahalagang trabaho. Lumalaki sila, naghahati, at nagtutulungan para mapanatili tayong malusog. Tulad ng mga ladrilyo na may iba't ibang hugis at laki, ganun din ang mga cells. Mayroon tayong mga skin cells, muscle cells, brain cells, at marami pang iba. Ang bawat uri ng cell ay may partikular na tungkulin at gumagana para mapanatiling maayos ang ating mga katawan. Ang mga cells ay tumatanda o nasisira sa paglipas ng panahon. Kapag nangyari ito, kadalasan silang namamatay at pinapalitan sila ng mga bagong cells. Ang prosesong ito ng pagpapalit ng mga lumang cells ng mga bagong cells ay napaka-organisado. Parang isang maayos na construction site. Tinitiyak ng katawan na laging tama ang bilang ng mga cells. Sinisiguro nito na gumagana ng maayos ang lahat, tulad ng isang matibay na bahay. Minsan, nagkakamali ang maayos na proseso ng paglaki at pagpapalit ng cell. Sa halip na mamatay, ang mga lumang cells ay nagsisimulang lumaki ng walang kontrol. Napakabilis nilang dumami at bumubuo ng bukol na tinatawag na tumor. Ganito nagsisimula ang cancer. Hindi lahat ng tumor ay cancerous. Ang ilang tumor ay benign, ibig sabihin ay hindi sila nakakapinsala at hindi kumakalat sa ibang bahagi ng katawan. Gayunpaman, ang malignant tumors ay cancerous at maaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga cancer cells ay parang masamang ladrilyo sa dingding ng ating bahay. Hindi sila kumikilos tulad ng normal na mga cells. Ang mga abnormal na cells na ito ay maaring sumalakay sa mga kalapit na tissues at organs. Ang pagkalat ng mga cancer cells ay tinatawag na metastasis. Bakit biglang nagiging cancerous ang mga cells? Walang iisang sagot. Ang kanser ay isang komplikadong sakit. Maraming salik ang maaring magdulot ng pag-unlad nito. Minsan, ang kanser ay namamana sa pamilya. Nangangahulugan ito na maaring magmana ang isang tao ng mga depektibong genes mula sa kanilang mga magulang. Ang genes ay parang mga instruksyon sa loob ng ating mga cells na nagsasabi sa kanila kung paano lumaki at kumilos. Kung ang mga instruksyon na ito ay may depekto, maaring magsimulang lumaki nang wala sa kontrol ang mga cells na humahantong sa cancer. Bagamat may papel ang genes, hindi lahat na may family history ng cancer ay magkakaroon ng sakit. Malaki rin ang papel ng pamumuhay at kapaligiran. Isipin na ang iyong mga pagpili sa pamumuhay ay may malaking epekto sa construction site ng iyong katawan. Ang paninigarilyo, halimbawa, ay parang pagdadala ng mga mapaminsalang chemical sa site. Sinisira ng panigarilyo ang mga cells at pinapataas ang panganib ng cancer sa baga at iba pang uri ng cancer. Katulad nito, ang dieta na mababa sa prutas at gulay at mataas sa processed foods ay parang pagbibigay ng mababang kalidad na materyales para sa iyong bahay. Sa kabilang banda, ang malusog na dieta ay nagbibigay ng mga sustansya na kailangan ng iyong mga cells para manatiling malakas at malusog, na binabawasan ang iyong panganib sa kanser. Ang iba pang mga salik sa pamumuhay na maaring magdulot ng kanser ay kinabibilangan ng labis na pag-inom ng alak, kakulangan sa pisikal na aktibidad, at matagal na pagkakalantad sa mapaminsalang UV rays ng araw. Sa pamamagitan ng paggawa ng malusog na mga pagpili, maaari nating mabawasan ng malaki ang ating panganib na magkaroon ng kanser.